So guys, mag-ano tayo, no? Mag-assemble tayo ng desktop. So ito yung a-assemblein natin. Yan yung mga kailangan natin i-assemble. Mga parts na kailangan. Yan. No? So ito yung mga parts na kailangan natin. Pinaka-importante. Yan. So una, itong power supply. Yan. Pangalawa, processor. Ryzen 7. Pangatlo, memory. Yan. Tapos casing, importante to. Tapos siyempre kailangan natin ng motherboard. Yan. Pinaka-importante yan. Diyan kasi ilalagay lahat eh. Tapos siyempre kailangan natin ng keyboard, mouse. Tapos monitor. At higit sa lahat, screw, tapos hard drive. Yan. Tapos yung pinaka-importante, screwdriver. Yan. Yan ang pinaka-importante dyan. Kung wala yan, hindi yan ma-assemble. Okay. Sige, start na tayo. So, alisin ko muna tong CPU case, no? Yan. Pag bago talaga, walang power supply yan. Pero, minsan naman, may libreng power supply. Yan. So, alisin muna natin yung dalawang screw dyan sa likod. Yan, ganyan lang. Tapos yung cover ng case, hilahin natin. Yan, ganyan lang. Tapos tabi muna natin. Tapos, mas madali kasi nakahiga eh. Ngayon, yung power supply lalagay natin doon. No? Yan, pasok natin doon. Yan. Ngayon, yung label kasi kailangan nakaharap sa'yo. Tapos, itapat mo doon sa taas. Yan, pasok mo lang ganyan. Pagkapasok mo, tulak mo pa kaliwa. Yan. Tapos, i-screw na natin yan. Yung mga screw, libre lang yan, kasama yan sa casing pagbili mo. Yan. So, isa-isay natin. 4 na screw lang yan eh. Yan, okay. So, pagtapos nyan,
yung board na ilalagay natin dyan sa gitna. Yan. Doon sa ilalim. So, may kasama yung backplate. Tapos SATA cable. Tapos yung pinaka-board. Yan. So, tignan mo yung backplate nyo kung match ba. Yan. Gaya nito. So, yan. Tapos, pasok mo lang yan doon sa butas. Yan. Tapos tutok-tokin lang yan ng screwdriver. Yan, hanggang sa dumikit. Yan. Tapos, yung board, yan, lagay mo na dyan. Medyo madami kasing wire so alisin mo lang. Yan. Yan, check mo lang din kung maayos yung pagkakalagay. Tapos i-screw na natin yan. Yan. 6 lahat ng screw pero 4 lang ang nilalagay ko. Tapos next natin yung processor. Yan. Pag bumili kayo ng processor, kasama na yung fan. So, yan yung processor. Yan. So, dito, titignan mo lang yung arrow. Yan. Tapos may arrow din yan doon sa board Yan. Tignan mo, yun Kailangan mag-match yan. Yung itsura yan saka yung nasa processor. Tapos, tutusok mo lang yan dyan. Yan. Dahan-dahan lang. Kasi baka mabali yung pin. Yan. Tapos, ilalak mo siya. So, next natin, lalagyan natin ng thermal paste. Pero pag bagong bili, meron ng thermal paste yan. Ito kasing ginamit ko, hindi na siya bago. Luma na tong processor kaya kailangan natin palitan ng thermal paste niya. Yan. Tapos yung fan, saka natin nilalagay. Yan. So, may clip yan sa gilid Yan. Kiklip mo lang sila. Kailangan itulak mo. Tapos, yan.
hanggang sa mag-lock siya. Yan. Diin mo lang. Yan. Yan. Tapos i-lock mo na. Mararamdaman mo naman yan eh. Pagka sakto na yung clip niya. Yan. Medyo matigas na. Yan. Ingat lang kasi baka mabali yung clip. Yan. Pagka naramdaman mo pumasok na yung magkabilaan, saka mo ibaba yung clip. Yan. Tapos, huwag mo kakalimutan yung power niya. Power ng fan. Yan, yung puti na yan. Kasi pag di mo na ilagay yan, hindi aandar yung fan. So, yan. May nakalagay na CPU fan dyan. So, dun mo ilalagay yan. So, next natin yung memory. Yan. Ang pagpasok niyan, kailangan salpak mo muna yan. Tapos, di na mo nang gusto hanggang sa may tumunog. Yan, ganyan. Yun, okay. Pag tumunog, may nag-lock. Yun na yun. So, ganyan ang itsura niyan. Tapos, next natin, itong power supply niya. So, meron niyang 4 papunta doon malapit sa processor. Yan. Pinaka-importante yan. Tapos, yung isa na malaki, yung pinaka-main supply, yan yung madami. Doon naman sa maraming nakatusok. Yan. So, doon mo sasaksak yan. Tutusok mo lang yan. Dire-diretso. Yan. Tapos next natin, mula sa casing, meron kasi yung mga wire eh. Yan, yan yung audio. No? So may indicator naman yan eh. Yan. Tusok mo lang din doon sa yan, pinakaunahan. Yan. So pangalawa, yung isa pa yan, USB naman yan. Yan. Tusok mo lang sa gitna. Okay. Tapos itong pinaka-importante na part kasi dito yung mga switch. Yan. So, ang una kong hinahanap kasi dyan, reset. Yan, yung reset. Itutusok mo yan dun sa may front panel. Makikita mo sa board F panel. Meron kasi dun hiwalay na ano eh, na pin. Yung hiwalay na yun, ang katabi ng reset. So, kaya yun ang una kong inuuna. Yan, yung reset. May nakasulat na reset. Yan. Yan ang una kong tinutusok. Doon sa nag-iisang ano, nag-iisang pin dyan. Pero hindi doon sa nag-iisang pin itutusok. Doon sa katabi niya. Yan. Bali yung dalawa. Dapat may nakalitaw na isang pin. Yan. Yun, okay. Tapos ang sunod, ang katabi niyan lagi, power switch. Ang katabi ng reset, lagi power switch. Yan. Yun, okay. Tapos, ang katabi ng reset is yung HDD LED. Yan, HDD LED naman yan. Tutusok mo doon sa katabi niya, kahalera niya. Yan. Tapos, sa tapat naman ng HDD LED, ay yung power LED.
medyo mahirap itusok to eh. Yan. So kung titingnan mo, yung apat magkakatabi. Tapos merong isa dun sa dulo, yung bakante na isang pin. So ganyan lang yan. Yan. So next natin yung hard drive. Yan. So lalagay lang natin yan dito sa may gilid. Dito. Yan. May butas yan dyan eh. Lagayan ng hard drive talaga yan. So dapat hindi yan. Ito dapat yung may mga lagayan ng SATA tsaka power. So susuksok lang natin dyan. Tapos guys, ito yung power papunta dun sa hard drive yan. Kailangan ng power ang hard drive. So lalagyan natin siya ng isa. Yan. Tapos para mabasa yan ng computer, kailangan ng SATA cable yan. Yan. Oh. Ito ang SATA cable. So yan. Tusok mo yung isa sa board. Tapos yung isa naman dulo papunta sa hard drive. Yan. Tusok mo lang dyan. Yan. Okay. So ganyan lang guys. Tapos kukuberan na natin yan. Yan. Tapos lalagyan natin ng screw uli dun sa dalawa. Yan. Para mag-lock siya. Yan. Ngayon ready na yan. Para gumana yan, lalagyan natin ng cable sa likod. Yung mga keyboard, mouse, power, yan, power cable, yan. Yan yung sa monitor. Yung kulay blue na yan. Saksak mo lang din dyan. Yan. Tapos ilalak mo. Tapos itong mga USB, yan. Saksak mo lang din dyan. Yan. Sa keyboard. Yan. Tapos ito sa mouse. Yan. Tapos yung power cable, yan. Yan. So, ganyan yung itsura niyan. Tusok mo lang doon. Yan. Okay na, kompleto na tayo. So, testingin na lang, i-on natin. So, yan guys, no? Ganyan ang pag-assemble ng desktop.